Isang mapagpalang araw sa lahat. Ako si Jamela at maligayang panonood muli sa Book and I. Ito ang programa na titingin sa iba't ibang mga libro at ang kanilang mga aral na tutulong sa ating lumago sa pananampalataya. Sinimulan natin ang ikatlong bahagi ng aklat na ito sa pamamagitan ng kontekstualisasyon. At sa bawat kabanata, matututo tayo ng higit pa tungkol dito na nag-uugnay sa nilalaman ng Biblia at sa mga tao. Ngayon ay tatalakayin natin ang kabanata na nagpapahayag ng tungkol sa balanseng kontekstualisasyon. Buod ng kabanata. Ikinumpara ni John Stott ang Kristiyanong komunikasyon sa pagbuo ng tulay mula sa kasulatan patungo sa makabagong mundo sa kanyang aklat na Between Two Worlds. At bakit nga ba mahalaga na ipaalala sa atin ang tungkulin na magkontekstualisa? Ito ay dahil ilan sa mga sermon at mga mangangaral ngayon ang nabibigong ipahayag ang doktrinang biblikal sa paraang nauunawaan ng partikular na kultura na nagiging sanhi ng paglayo ng mga tao sa simbahan. Ngayon, paano tayo magkakaroon ng tamang kontekstualisasyon? Ito ay sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagbabalik sa kasulatan at sa isang partikular na kultura na isinasantabi ang ating paunang pagkaunawa sa kasulatan na lubos na apektuhan ng ating sariling kultura at pakikinig sa bagong kultura na ating pag-aaralan. Isa sa mga dahilan kung bakit tayo nabibigo sa pagkontekstualisa ng mga katotohanang biblikal ay dahil sa ating mga cultural blind spots na nagiging sanhi ng pagbaluktot ng mensaheng Kristyanismo sa pamamagitan ng labis na pagbibigay diin sa ilang mga bahagi at hindi ang pag-aaral ng buong nilalaman ng Biblia. At sa pamamagitan ng pakikinig sa iba pang mga kultura at filosofiya, maaari nating matuklasan at maunawaan ang mga doktrinang biblikal ng mas malinaw kaysa dati. Tulad ng sinabi ng may akda, ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang kultura ay tumutulong sa atin na maalis ang ating mga pagkabulag at dahan-dahan ngunit tiyak na lupipat sa isang biblikal na Kristyanismo. Ang tulay at ang spiral. Ngunit bagaman ang ating pakikipag-ugnayan sa kultura ay tumutulong sa atin na baguhin at pagbutihin ang ating pagkaunawa sa Biblia, sa huling pagsusuri, ang Biblia ay dapat na makita bilang pinakamataas na awtoridad ng parehong kultura at ng ating kamalayan. Ang tulay na may 200 na nangangahulugang pagpapabalik-balik sa kasulatan at sa kultura ay magiging problema kung ituturing natin ang kultura na kapantay ng awtoridad ng kasulatan. Magiging isa itong walang katapusang serye ng pagbabago at walang matatag na pundasyon ng katotohanan para sa lahat. Tandaan, ang pakikipag-ugnayan sa kultura ay para lamang sa layunin na magkaroon ng tamang pagkaunawa sa teksto at hindi para baguhin ang kasulatan. Sa ganitong pag-iisip, sa halip na walang katapusang serye ng pagbabago sa magkabilang panig, magiging isa itong spiral na paggalaw na nagdadala sa atin sa mas mabuting pagkaunawa sa salita ng Diyos at kung paano ito maipapahayag sa isang partikular na kultura. Dahil sa ating mga kultural na pagkabulag, hindi lang natin dapat kausapin ang mga tao sa kabilang dulo ng tulay. Dapat din tayong makinig sa kanila. Bakit pinamagatang balanseng kontekstualisasyon ang kabanatang ito? Ito ay dahil upang epektibong maipahayag ang salita ng Diyos sa mga tao, hindi lamang natin ito dapat na ipahayag sa kanila, kundi kailangan din nating makinig sa kanila at itama ang mga maling pag-unawa natin sa Biblia. Ang mapagpakumbabang pakikipag-ugnayan sa kultura at ang pag-aaral mula rito ay makatutulong sa atin upang mas maunawaan natin ang mga talata sa Biblia. Hindi dahil itinatama natin ang kasulatan, kundi dahil tayo ay pinapalaya sa paunang konsepto ng pagkaunawa rito. Muli, ang tulay ay dumadaan sa dalawang direksyon. Kailangan nating magsalita, pati na rin ang makinig. At ito ang kabanata ng aklat na mayroon tayo sa araw na ito. Nawa kayo ay may natutunan at ang kapayapaan ni Kristo ay sumainyo. Muli, ito ang Book and I.